So una sa mga balitang boxing, determinadong patunayan ni Cuadro Alas ang kanyang sarili laban sa isa sa pinakamalaking pangalan sa kanyang dibisyon, si Luis Nery. Ayon kay Alas, kinikilala niyang isang malaking isda si Nery sa mundo ng boxing. Pero sa halip na umatras, mas lalo pa raw siyang ginanahan. Target niya ang isang impresibong panalo sa kanilang laban sa April 18 upang muling makapasok sa limelight at maging sentro ng usapan sa industriya. Sa kaugnay na balita na ibinahagi ni Coach Jason ang kanyang pananaw sa laban nina John Riel Casimero at Luis Nery. Ayon sa kanya, napakahirap hulaan kung sino ang mananaig dahil pareho raw may kakayahang magpatulog ng kalaban. Dagdag pa niya, hindi dapat maliitin si Nery dahil personal na nila itong napanood ng ilang beses, at kitang-kita raw ang husay nito sa pag-ilag at lakas sa suntok. Samantala, mainit naman ang usapan sa social media matapos ang bangayan ni Lemuel De Barbo at Boy Tato. Nagsimula ang isyu matapos umano'y pinatutsyadahan ni De Barbo ang mga anak ni Manny Pacquiao pero ni isa ay walang pumansin sa kanya. Ngunit nauwi ito sa mas matinding sagutan nang makisawsaw si Boy Tato at sa gitna ng tensyon. Hindi na nakapagtimpi si Boy Tato at diretsahang naghamon ng laban, gamit ang MMA gloves, para raw tuluyang magkaalaman kung sino ang tunay na matibay. At panghuli, usap-usapan ngayon ang posibleng pagbabalik sa ring ni Nonito Donaire Jr. ngayong Hunyo matapos ang kanyang TKO loss. Ayon sa mga ulat, nakatanggap umano siya ng alok na lumaban sa Puerto Rico laban sa isang dating kampyon, na minsan nang nakaharap ni Naoya Inoue. Dalawang pangalan ang lumilitaw bilang posibleng makalaban. Sina Emmanuel Rodriguez at Juan Carlos Peano. Si Rodriguez ay dating 2 beses na IBF champion na kasalukuyang nasa transitional phase, habang si Peano naman, sa edad na 41, ay isa ring veteranong dating WBA champion. Kung matutuloy, tiyak na magiging isang malaking laban ito para sa pagbabalik ni Donaire.